Alam mo bang 80% ng problema sa makina ay nadadaan sa simpleng maintenance? Yan ang katotohanan. Maraming driver ang hindi pinapansin ang maliliit na problema na nagiging sanhi ng pagkasira. Pero heto ang magandang balita. Ibabahagi ko sa inyo ang 5 simpleng ngunit epektibong tips para mapabuti ang performance, makatipid sa gasolina, at mapahaba ang buhay ng inyong makina. Tumutok hanggang dulo dahil ang huling payo ay isang game changer na itinatago ng mga mekaniko. Una, regular na linisin o palitan ang air filter. Mahalaga ito para harangan ang dumi sa makina. Kapag barado ang filter, kukulangin sa hangin ang makina, kaya hihina ang hatak, tataas ang konsumo ng gasolina at maaaring pumalyado ang takbo. Mabuti na lang, mura at madaling ayusin ito. Kung madumi na ang filter, palitan agad. Mura lang ang air filter, wala pang €20 at mabilis lang itong palitan. Para palitan ang air filter, simulan sa paghahanap nito. Karaniwan itong matatagpuan sa isang itim na plastik na kahon malapit sa makina o sa gilid ng engine compartment. Buksan ang kahon sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga clip o tornilyo, dahan-dahang tanggalin ang filter at ilagay ang bago. Isara muli ang takip gamit ang mga clip o tornilyo. Kung maalikabok lang ang filter, pwedeng gamitan ng compressed air. Itigilid ito ng bahagya at hipan mula loob palabas para matanggal ang dumi. Ang regular na paglilinis ay nagpapabuti ng performance at nagpapahaba ng buhay ng makina. Sa malinis na filter, mas gaganda ang daloy ng hangin, bibilis ang tugon, at titipid sa krudo ang makina. Kung maalikabok ang kalsada, dapat suriin ang filter kada 15,000 kilometro. Pangalawa, ang pag-oil change. Mahalaga ito. Pero alam mo ba na ang maling uri ng langis ay makakasama sa iyong makina? Maraming driver ang gumagamit ng masyadong malapot na langis, akala nila mas protektado ang makina pero pinababagal lang nito ang daloy at binabawasan ang lakas. Sundin ang rekomendadong lagkit mula sa manufacturer dahil ito ang disenyo para sa iyong makina. Tip mula sa eksperto, gumamit ng fully synthetic na langis. Kumpara sa mineral, mas maganda ang daloy ng synthetic oil sa anumang temperatura. Pinipigilan nito ang putik at alitan para sa mas malamig na takbo. Mahalaga ang regular na pagpapalit dahil ang lumang langis ay nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng makina. Numero 3. Gumamit ng panlinis para sa injector. Ang mga injector ay nagwiwisik ng eksaktong dami ng gasolina sa combustion chamber, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong mabara dahil sa mga deposito ng carbon at dumi. Kapag nangyari ito, hindi na maayos ang paghahalo ng gasolina at hangin, na nagreresulta sa hindi magandang pagkasunog, hindi pantay na idle, pagkawala ng lakas, at mas mataas na konsumo. Pero heto ang magandang balita, hindi mo kailangang gumastos para sa mahal na pagkukumpuni. Ang paggamit ng dekalidad na panlinis para sa injector ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago at maibabalik ang maayos na takbo ng iyong makina. Kung ang iyong makina ay patuloy na nagkakaroon ng problema sa hindi pantay na takbo o biglang paghinto, maaaring kailanganin ang propesyonal na paglilinis ng fuel system. Narito kung paano ito gawin. Una, bumili ng isang bote ng panlinis ng injector mula sa isang kilalang tatak. Tandaan na may ilang sasakyan na may particular na rekomendasyon tungkol sa mga compatible na additives. Kumonsulta sa iyong manual o tingnan ang takip ng tangke ng gasolina upang matiyak ang pagiging compatible. Sunod, suriin ang antas ng gasolina. Siguraduhin na halos ubos na ang laman ng iyong tangke o hindi bababa sa mas mababa sa kalahati. Ito ay nagpapahintulot sa panlinis na humalo ng maayos sa bagong gasolina. Buksan ang takip ng tangke at ibuhos ang buong laman ng bote. Karamihan sa mga bote ay sapat para sa hanggang 75 litro ng gasolina, kaya siguraduhing basahin ang etiketa kaagad pagkatapos magpakarga ng gasolina na inirerekomenda para sa iyong sasakyan. Tumutulong ito sa paghalo at tinitiyak ang distribusyon. Magmaneho ng dahan-dahan sa unang 80-150 km. Pagkalipas ng ilang daang kilometro, mapapansin ang pagbuti ng performance at konsumo. Sa kalaunan, tinatanggal ng panlinis ang carbon para pumantay ang spray ng gasolina na nagpapabuti sa sunog at hatak ng makina. Pang-apat, linisin o palitan ang throttle body. Ito ang nagkokontrol sa hanging pumapasok sa makina para sa tamang timpla ng air-fuel ratio. Kapag nakapitan ito ng dumi at carbon, nahaharangan ang daloy ng hangin at nasisira ang combustion, na nagreresulta sa hindi magandang pagsunog. Ang maruming throttle body ay nagdudulot ng hindi pantay na idle, pagpatay ng makina, at mas mataas na konsumo ng gasolina. Pero ang magandang balita, ang paglilinis o pagpapalit ng throttle body ay hindi komplikadong gawain. Kaya mo itong gawin sa bahay.
Simulan sa paghahanap ng throttle body na kadalasang matatagpuan sa pagitan ng air intake at ng intake manifold. Luwagan ang mga clamp at tanggalin ang air intake tube para ma-access ang throttle plate. Tanggalin din ang lahat ng electrical connectors ng throttle body. Pagkatapos itong matanggal, suriin ito ng mabuti. Kung marumi, linisin ng cleaning spray. Ispray ito sa throttle plate at mga pader nito. Hayaan ng 10-15 segundo, tapos punasan ng microfiber ang mga residue. Kung may dumi pa, dahan-dahang kuskusin gamit ang malambot na brush. Patuyuin ang throttle body bago ikabit ang mga piyesa. Ibalik ang intake tube at higpitan ang mga clamp. Pagkatapos, i-idle ang makina ng ilang minuto para mag-adjust ang engine control unit sa linis nito. Kung hindi bumuti ang performance matapos linisin, maaaring kailanganin ng palitan ito. Pagkatapos, gaganda ang performance, tipid sa gas, at arangkada ng makina. Panglima, linisin ang mass airflow sensor. Ang maruming sensor na ito ay nagpapabagal sa makina. Sinusukat nito ang hanging pumapasok at nagpapasa ng datos sa ECU para i-adjust ang timpla ng hangin at gasolina. Kalaunan, nadudumihan ang sensor na ito kaya nagkakamali ang control unit at hindi tama ang sunog ng gasolina. Dahil dito, humihina ang arangkada, pumapalya ang idle at lumalakas ang konsumo sa krudo. Pero simple lang ang solusyon. Linisin ang mass airflow sensor gamit ang special spray cleaner. Narito kung paano ito gawin. Patayin ang makina at hayaang lumamig ito. Tanggalin ang negative terminal ng baterya para maiwasan ang anumang problema sa control unit. Hanapin pagkatapos ang mass airflow sensor na karaniwang matatagpuan sa air intake duct sa pagitan ng filter box at throttle body. Tanggalin ang electrical connector ng sensor, alisin ito ng dahan-dahan at ilagay sa malinis at tuyong ibabaw. Hawakan ang sensor ng patayo at ispray ang produkto direkta sa mga sensitibong bahagi ng sensor. Maglagay ng 10 hanggang 15 maikling spray. Hayaan munang tuluyang mag-evaporate ang produkto. Huwag na huwag gagamit ng compressed air, cotton bud o basahan dahil maaari nitong masira ang mga sensitibong bahagi sa loob ng sensor. Kapag tuluyang natuyo ang sensor, ibalik ito sa air intake duct at ikabit gamit ang mga tornilyo o clamp. Ikabit muli ang negative terminal ng baterya. Ang simpleng tip na ito ay maaaring agad na magbigay ng sigla sa makina, pagandahin ang tugon sa pag-apak ng silinyador at alisin ang mga pag-aatubili. Bihirang linisin ang mass airflow sensor pero ramdam ang kaibahan sa susunod na apak sa silinyador. Sundin lang ito para mas ganda ang takbo at lakas ng makina. I-comment kung anong tip ang nakatulong o kung may sarili kang sikreto. Ingat sa pagmamaneho at alagaan ang sasakyan.